Ako si Elena. 30 taong gulang na ako. Noong nakaraang buwan, habang papunta ako sa opisina sa Makati, bigla na lang nawalan ng preno ang sasakyan ko. Hindi ko na makontrol ang manibela at nauwi ang lahat sa isang malagim na karambola. Pagkatapos noon, nagdilim ang lahat. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakahiga na ako sa hospital bed. 5 operasyon ang pinagdaanan ko, pero sa hindi maipaliwanag na paraan, nabuhay ako. Pagkatapos, may sinabi sa akin ang mga pulis na nagpabago sa lahat. Hindi raw iyon aksidente. May nagplano nito. At nang malaman ko ang katotohanan, nanigas ang buong katawan ko sa takot. Bago ko ituloy ang kwento ng tunay na nangyari, paki-like at subscribe muna sa ating channel at i-comment nyo kung saang bahagi kayo ng Pilipinas o mundo nanonood ngayon. Ngayon, simulan na natin. Normal lang ang umagang iyon. Naghanda ako para pumasok sa trabaho gaya ng dati. Naaalala ko pa ang mahigpit na yakap ng anak kong si Angel bago ako umalis. "Uwi ka agad, Mami?" Malambing niyang sabi. Ngumiti ako at hinalikan siya sa noo. "Pangako, babalik agad si Mami," sagot ko. Nakatayo naman ang asawa kong si Rico malapit sa pinto. Tiningnan niya ako at sinabing, "Mag-ingat ka sa pagmamaneho." May kung anong init sa mga mata niya. Parang totoo at tapat. Tumango ako at lumabas. Walang kaalam-alam na ang buhay ko ay malapit ng magbago ng lubusan. Nagsimula na akong magmaneho patungong opisina. Hindi pa masyadong traffic at kalmado ang lahat. Iniisip ko ang mga simpleng bagay, ang trabaho ko, ang bahay namin at ang anak ko. Bigla, tinapakan ko ang preno. Walang nangyari. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tinapakan ko ulit ng mas malakas. Wala pa rin. Diyos ko, wag naman. Bulong ko habang mas bumibilis ang takbo ng sasakyan. Sinubukan kong ikabig ang manibela, pero nagsimula nang manginig ang mga kamay ko. Paulit-ulit kong tinatapakan ang preno, pero hindi ito sumasagot. Nilamon na ako ng takot. "Tigil, parang awa nyo na. Tumigil ka." Sigaw ko, pero hindi nakikinig ang sasakyan. Nawalan na ako ng kontrol, at ang sunod na nangyari ay napakabilis. Isang malakas na bangga, basag na mga bubog, matinding impact, at pagkatapos ay kadiliman. Wala na akong maalala pagkatapos noon. Kalaunan, nalaman ko na maraming tao ang nagtipon sa paligid ko. May mga estrangherong tumakbo palapit sa sasakyan at hinila ako palabas. Puno ako ng dugo at halos hindi na humihinga. May sumisigaw, "Tumawag kayo ng ambulansya!" Malabo ang lahat. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. At muli, nagdilim ang lahat. Isinugod ako ng mga doktor sa ospital at isinakay sa stretcher. Nagkikislapan ang mga maliwanag na ilaw sa itaas ko at mabilis ang galaw ng mga tao sa paligid. "Critical condition!" sabi ng isa. Nakita ko ang asawa ko na tumatakbo sa tabi ko, umiiyak at nagmamakaawa. "Tulungan niyo siya. Iligtas niyo siya." Ipinasok na nila ako sa operating room. Napakalamig ng pakiramdam. Mas lumakas ang mga boses, mga makina, ilaw, kaguluhan. May narinig akong nagsabi, "Nawawala na siya." Pagkatapos, isang doktor ang yumuko sa akin. "Magiging maayos din ang lahat," sabi niya. Binigyan nila ako ng anesthesia at dahan-dahang naglaho ang lahat. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Pero kinuwento sa akin ng kaibigan ko ang lahat. Sinabi niya na 5 beses akong inoperahan. Sunod-sunod, bugbog ang katawan ko at nawalan ako ng maraming dugo. May pagkakataon pa raw na sinabi ng mga doktor na napakaliit na ng pag-asa. Sinasabi nila sa amin na ginagawa nila ang lahat. "Pero baka hindi ka na makaligtas," sabi ng kaibigan ko habang nanginginig ang boses. Sinabi rin niya na hindi kailanman umalis ang asawa ko sa ospital, kahit 1 minuto. Nagbigay siya ng sarili niyang dugo para sa akin. Naghintay siya sa labas ng operating room. Nagdarasal, umiiyak. Halos hindi siya natutulog. Minsan nakaupo lang siya sa sahig, minsan nakatayo sa tapat ng pinto ng maraming oras pero hindi siya sumuko.
Dumating din ang maliit kong anak para makita ako. Tumayo siya sa tabi ng kama ko at hinawakan ang kamay ko. Mami, gising na. Paulit-ulit niyang iyak. Ang marinig iyon kalaunan ay tuluyang nagpaguho sa akin. Nandoon din ang nanay ko, ang buong pamilya ko. Pero isang bagay ang malinaw na sinabi ng kaibigan ko. Walang kasing wasak ang asawa mo. Lumipas ang mga araw at wala pa rin akong malay. Hindi gumagalaw, hindi tumutugon. Hanggang sa wakas, pagkatapos ng 2 mahabang araw, imulat ko ang aking mga mata. Malabo ang paningin ko, ang hina at ang bigat ng katawan ko. At ang unang nakita ko ay ang asawa ko na nakaupo sa tabi ko. Mapula ang kanyang mga mata, puno ng luha. Mahigpit niyang hawak ang kamay ko. Gising ka na. Bulong niya. Nanginginig ang boses habang pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, may naintindihan ako. Mahal talaga ako ng lalaking ito. Hindi niya ako iniwan nung mamatay-matay na ako. Nanatili siya. Pero nang dahan-dahan kong inilibot ang paningin ko, may napansin akong kakaiba. Ang tingin sa kanya ng pamilya ko ay malamig. Tahimik, parang hindi nila siya pinagkakatiwalaan, parang sinisisi nila siya sa isang bagay. Hindi ko pa maintindihan noon. Pero sa kaloob-looban ko, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang mabuo. Dahil ang aksidenteng iyon, parang hindi talaga aksidente. At wala akong kamalay-malay na simula pa lang pala ito ng isang mas madilim na katotohanan. Ilang araw ang lumipas matapos akong magising. Mahina pa rin ang katawan ko at masakit ang bawat galaw, pero hindi mapakali ang isip ko. May mali sa aksidenteng iyon. Isang hapon, pumasok ang isang pulis sa kwarto ko. Tumayo siya ng tahimik sandali, tapos tumingin sa akin ng seryoso. May investigation report na kami, sabi niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang nahanap niyo? Dahan-dahan kong tanong. Huminga siya ng malalim. Hindi ito aksidente. Ang mga salitang iyon ay parang nagpalamig sa buong pagkatao ko. Anong ibig mong sabihin? Bulong ko. Tumingin siya ng diretso sa akin. Sadyang sinira ang preno ng sasakyan mo, sabi niya. May nagplano nito. Sa isang sandali, hindi ako nakapagsalita. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. May nagtangkang pumatay sa akin. Bago ko pa man ito maproseso, nag-react na ang pamilya ko. Ito na nga ba ang kinakatakutan namin? Malakas na sabi ng tito ko. Tumingin ang nanay ko sa pulis. Alam na namin kung sino ang gumawa nito, sabi niya. Kumunot ang noo ko. Anong sinasabi niyo? Tanong ko. At doon niya sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang asawa mo. Parang huminto ang mundo. Hindi, agad kong sabi. Hindi totoo yan. Pero hindi sila nakinggan. Pinakasalan ka lang niya para sa pera. Pagpapatuloy ng tito ko, gusto niya ang parte mo sa mga ari-arian natin. Kaya niya ginawa ito. May dagdag pa ang isa. Palagi kaming may duda sa kanya. Umiling ako ng paulit-ulit. Hindi, nagkakamali kayo. Hindi niya magagawa yon. Pero ang mga boses nila ay lalong lumalakas. Mas nagiging kumpiyansa. Mas nagiging malupit. Tumingin ang pulis sa kanila. May ebidensya ba kayo? Tanong niya. Matigas na sumagot ang nanay ko. Matagal na namin siyang pinaghihinalaan. Sabi niya. Siya ang may pinakamalaking rason. Tiningnan ko ang asawa ko. Nakatayo siya sa sulok ng kwarto, tahimik, gulat at nasasaktan. Hindi ito totoo. Dahan-dahan niyang sabi. Hinding-hindi ko magagawa yan, pero walang naniwala sa kanya. Lumapit ang mga pulis. Kailangan niyo pong sumama sa amin para sa interogasyon, sabi nila. Bago pa ako makagawa ng paraan, hinawakan na nila ang asawa ko. Hindi! Itigil niyo yan! Sigaw ko. Sinubukan kong bumangon sa kama at kumirot ang buong katawan ko, pero wala akong pakialam. Wala siyang ginagawa! Sigaw ko. Tumingin sa akin ang asawa ko. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. Hindi ko ito ginawa. Mahina niyang sabi. Alam ko, bulong ko, habang tumutulo ang luha ko. Pero dinala pa rin nila siya sa harap ko mismo. Pakiramdam ko ay wala akong silbi. Sumara ang pinto sa likuran nila at katahimikan ang bumalot sa kwarto.
Humagulgol ako. Nanginginig. Hindi. Mali ito. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero walang nag-alo sa akin. Nakatayo lang doon ang pamilya ko, malamig, na tila ba nakapagdesisyon na sila sa lahat. Nung gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang lahat. Ang aksidente, ang report, ang paratang, at isang bagay ang laging bumabalik sa isip ko. Nanatili siya sa tabi ko. Nagbigay siya ng dugo. Umiyak siya para sa akin. Ang taong ganoon ay hindi magagawang pumatay sa akin. Tumanggi akong maniwala. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Kung walang maghahanap ng katotohanan, ako ang gagawa. Kahit mag-isa lang ako. Pagkalipas ng ilang araw, nang medyo lumakas na ako, nagsimula na akong magtanong-tanong. Una, kinausap ko ang mga pulis. Ano ba talaga ang nahanap nyo? Tanong ko. Sinabi nila sa akin na ang preno ay hindi lang basta nasira. Sadyang ginalaw ito. Ginawa ito ng isang taong nakakaalam sa ginagawa niya, sabi ng pulis. Kinumpirma nito ang isang bagay. Planado ito. Pagkatapos ay tinanong ko ang tungkol sa sasakyan. Kailan ito huling na-check? Tanong ko. Kamakailan lang, sagot nila. Doon na nag-umpisang tumakbo ang isip ko. May nakakalapit sa sasakyan. Isang taong malapit sa akin. Nagsimula akong maghalongkat pa. Nakikipag-usap sa mga tao. Sinusubukang alalahanin ang bawat detalye. Pero may kakaiba. Tuwing lalapit ako sa katotohanan, parang may nagtatago nito. Parang may ayaw na malaman ko ang totoo. At dahan-dahan, isang nakakabagabag na kaisipan ang pumasok sa isip ko. Paano kung hindi lang ito tungkol sa asawa ko? Paano kung may isang tao sa loob mismo ng pamilya ko ang may alam na higit pa sa sinasabi nila? Natakot ako sa isiping iyon, pero hindi ko ito mabalewala dahil wala nang nagtutugma. Lumipas ang mga araw at sa bawat araw na nagdaan, lalong tumitindi ang duda ko. Hindi sa asawa ko, kundi sa lahat ng iba pa. Dahil sa kaloob-looban ko, nararamdaman ko ito ng malinaw. Nakatago pa rin ang katotohanan. At kung sino man ang nasa likod nito, mas malapit siya sa akin kaysa sa inakala ko. Isang gabi, pumasok ang nanay ko sa kwarto ko. Gabi na noon, iba ang hitsura niya seryoso at parang nanginginig. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina niyang tanong. May kung anong bigat sa boses niya. Dahan-dahan akong umupo. Anong nangyari? Tanong ko. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, lumapit at tumabi sa akin. Ilang segundo siyang hindi nagsalita, nakatingin lang sa kanyang mga kamay. Tapos, sa wakas, nagsalita na siya. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, sabi niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano iyon? Tanong ko. Napuno ng luha ang mga mata niya. Ayaw kong maniwala, bulong niya. Nanigas ang katawan ko. Maniwala sa alin? Tanong ko. Tiningnan niya ako at sinabi ang isang bagay na nagpaguho sa lahat, ang kuya mo. Natigilan ako. Ano? Bulong ko. Narinig ko siya. Sabi niya. Ayaw tanggapin ng isip ko. Kausap niya ang asawa niya kagabi. Pagpapatuloy niya. Pinag-uusapan nila ang aksidente mo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Hindi. Hindi maaari yan, sabi ko. Pero ang mga luha niya ang nagsasabi ng totoo. Sila ang nagplano, sabi niya. Parang umiikot ang kwarto. Sabi nila, kung namatay ka raw, naputol ang boses niya. Mapupunta sa kanya ang lahat, nalaglag ang puso ko. Ang sarili kong kuya, ang taong pinagkakatiwalaan ko, ang taong kasama kong lumaki, gusto niya akong mamatay dahil sa mga ari-arian. Mahina niyang sabi. Nanginginig na rin ang mga kamay niya ngayon. Narinig ko siya ng malinaw. Pagpapatuloy niya. Sabi niya, kapag nawala ka, ang lahat ng mana sa namayapa ninyong ama ay automatikong magiging kanya. Hindi ako makahinga. Sabi niya, ayaw niyang makibahagi sa iyo. Sabi ng nanay ko, nanginginig ang boses. Ayaw niyang ibigay ang kalahati mo. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Sabi niya,
kapag wala na siya. Sa atin na ang lahat at wala nang magtatanong. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Lahat ng ito para lang sa pera at lupa. Bulong ko. Naputol ang boses ko. Kung gusto niya, ibinigay ko na lang sana sa kanya. Sabi ko. Ibibigay ko sa kanya ang lahat nang hindi man lang nag-iisip. Ang bigat ng dibdib ko. Pero sa halip, tinalo niya ako. Tinangka niya akong pumatay. Hindi na rin napigilan ng nanay ko ang sarili niya. Nagsimula na rin siyang humagulgol. Hindi ako makapaniwala. Sabi niya, sinubukan kong baliwalain, pero hindi ko kayang mawala ang anak kong babae para lang iligtas ang anak kong lalaki. Ang mga salita niya ay tuluyang nagwasak sa akin. Sa isang sandali, pareho lang kaming nakaupo doon, umiiyak habang ang katahimikan ay bumabalot sa kwarto. Pagkatapos, dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha ko. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko sa basag na boses. Tumingin sa akin ang nanay ko na may sakit sa mga mata, pero may determinasyon din. Tapos, inilabas niya ang kanyang phone. Nirecord ko ang lahat. Sabi niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Binuksan niya ang recording. Boses niya ito, bulong niya. At ngayon, tumingin siya ng diretso sa akin. Ibibigay natin ito sa mga pulis. Kinabukasan, magkasama kaming pumunta. Ibinigay namin ang recording at sinabi ang lahat. Noong una, natahimik sila. Pagkatapos, mabilis nang kumilos ang lahat. Muling binuksan ng pulis ang kaso, nag-imbestiga ulit, at sa pagkakataong ito, nahanap nila ang lahat. Mga patunay, ebidensya, mga koneksyon. Wala nang takas. Naaresto ang kuya ko, pati na ang asawa niya. Wala nang kasinungalingan, wala nang pagtatago, katotohanan na lang. Pagkalipas ng ilang araw, pinalaya na ang asawa ko. Nakita ko siyang muli. Nakatayo sa harap ko. Malaya, pero sugatan malalim ang sugat sa puso. Sabi ko naman sa iyo, mahina niyang sabi, alam ko. Bulong ko, habang pumapatak ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ako kailanman nagduda sa iyo, sabi ko. Tiningnan niya ako at dahan-dahang hinawakan muli ang aking kamay, gaya ng dati. Pero lahat ay nagbago na ngayon. Hindi sa pagitan naming dalawa, kundi sa mundo ko. Wasak ang pamilya ko. Wala na ang tiwala. At ang katotohanan ay nag-iwan ng pilat na hinding-hindi na maglalaho. Dahil ang taong nagtangkang pumatay sa akin ay hindi estranghero, hindi kaaway, kundi ang sarili kong kapatid. At ang sakit na iyon ay dadalhin ko habang buhay. Kung may natutunan man kayo sa kwentong ito, laging tandaan na ang tunay na pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at pagmamahal na ipinapakita sa gitna ng unos. Huwag kalimutang i-share ang video na ito at mag-comment ng inyong saloobin. Maraming salamat sa pakikinig.